Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At syempre, sa ngalan po rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Kamusta na po kayo? Ang petsa ho ngayon, 26 ng Setyembre 2024, of course. Ngayon po ay Huwebes. Feeling ko Friday na eh. Kita nyo ha? Anyway, ngayon po ay Huwebes at alam nyo naman, pag ganitong mga palapit ng palapit ang weekend, ay talagang palapit din ng palapit ang mga nagbabakasyon. Yan ho ang nagiging natin, napapansin at hindi lang po yan, marami po tayong mga concern sa mga napapanood natin, sa mga napapakinggan natin, at concern din po tayo sa nangyayari sa bansa natin. At tayo naman, alam niyo naman, tayo po'y simpleng mamamayan na naghahangad din ng kapayapaan dito sa ating bansa. At hindi lang po yan, kita nyo naman, no? Pati yung mga, nakakagulat, no? Nagkakaroon na ng mga facial expression o body move ang ating Senado. Yan, nagkakaroon ng konting parang rin yan road rage, no? Nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng misunderstanding. Alam niyo naman, ganun ho ang nangyari ngayon. Pero, sabi nga po ng iba, yung mga eksperto naman, sabi ho nila, action speaks louder than words. Yan. Bago ho tayo magsalita, nakikita nyo naman yung mga action ng mga tao sa atin. Kapag sila po ay nakikita natin magandang action, tayo po ay merong magandang feedback. At kung makikita natin ang isang aksyon na pangit, natural, ang feedback po ay pangit din. Yan, ganyan po yung nangyayari. At yan po ang iniiwasan natin. Alam nyo, sabi nga po ng mga nakakaintindi, alam mo yung mga health expert, masama sa atin ang mag-react ng hindi maganda. Yan. Masama rin ang negatibong mga pananaw sa buhay dahil ang mga negatibo daw ay nakakapaghila ng bad vibes, no? Siyempre, ayaw natin nun. At siyempre, ang positibo yung masasaya. Yan, masayang kulay, masayang ehemplo. At hindi lang po yan, ang sinasabi rin po ng iba, ay dapat daw po ay labanan natin ang tensyon. Yan. Sabi nga ng mga nalalaman nating mga kausap natin, sabi nila, kailangan yung mga tensyon na yan ngayon pa lang ay isipin natin ano ba yung tamang aksyon. Well, sabi nga ng iba pa rin, alam nyo naman tayo po dumidepende sa kaalaman ng mga veterano, di ba? Veterana, yung mga mas nauna sa atin, mas alam nila yung tunay na nangyayari. Ako po naman natutuwa at meron din po akong pamilya sa libingan ng mga bayani. Ewan ko lang kung natatandaan niyo po si General Pedro Zafra. Yan. Sa po siyang Philippine Constabulary at yan po ay aking tiyuhin. At sabi nga po ng mga kapatiran yan. Sabi nga po ng ilang mga pinsan ko, alam mo naman si tatay, sabi niya, marami siyang mga ginupit-gupit. Alam niyo, tingnan ko yung mga album nila sa bahay, mga ginupit-gupit na mga ilang mga dyaryo. Kasi ngayon ang dyaryo ngayon, sangkaterba na. Nung araw ho kasi, kakaunti lang po ang talagang kilalang dyaryo na kung saan doon inilalabas yung mga tunay na pangyayari. At hindi pwedeng maglabas ng mga fake news. Alam niyo naman yung mga fake news medyo nakakapanginig ng kalamnan. Lalong-lalo na ay marami tayong mga kababayan ang hindi nagsusuri. Totoo po yan. Yung iba sa atin, pag nagbasa na, ay ganun ba? Yan, which is mali po yon. Dapat po, bago po kayo maniwala sa mga nababasa ninyo o naririnig ninyo, mas maganda na i-verify ho muna ninyo. Ngayon, sabi naman ng iba, ay hindi, kapag isang studio o isang kumpanya na talagang merong kalidad, yan. Nakakatawa pakinggan, di ba? May kalidad at kilalang kilala. Ito nga hong DWIC, talagang kilala naman po at nakakatawa, basta nanggaling dito ang balita, sabi nga nila, ay mapagkakatiwalaan. Well, salamat po. Alam niyo ho, pag mga ganyan ang naririnig natin, parang tayo po ay tumataas din yung ating level ng paniniwala, no? Kaya sabi ko nga po, kahit mga bata,
ituro natin sa kanila ang tama. Huwag po natin silang sanayin na puro kasinungalingan ang kanilang mga naririnig, ang kanilang mga napapanood, di ba? Minsan nga nakakagulat, alam niyo po ba, no? Merong isang kwento, guys. Ito nga po totoong kwento ito ha. Isang lalaki ang nangyari nga po meron ho itong in love. Girlfriend po niya online. Sa Facebook lang niya nakilala, no? Ang lalaking ito. At sa Facebook na yan, nakilala po niya ang isang babaeng talagang tila malaanghel ang mukha. Yan. Nakilala po niya na isang hindi ho niya, nag-uusap, nakakapagtaka nga di ba? Nag-uusap naman sila, bakit hindi nga alam na iba pala ang itsura nun sa personal. Okay. Ngayon, sabi ko, ano bang nangyari? Kasi nga daw, yun nga daw po, alam nyo yun, di ba yung mga kababayan nating nakataklob ang mukha, natural yun, hindi natin makikilala yun. Yan. Sa loob ng 2 taon, nakataklob nga po ang mukha. Pero na-inlove na siya dahil sa magagandang pag-uusap. Alam nyo minsan, di ba? Usapan lang nagkakaibigan na, nagkakaigihan na, ika nga. So may mga ganong kwento na nagkaigihan na sila sa usapan sa loob ng 2 taon na. At itong pobreng lalaki naman ay talagang nagpakayaman, sabi nga talagang pinaghandaan niya na pakakasalan niya na ang babaeng yun. Yan. Pakakasalan niya na sa kanilang pangarap. At alam nyo, ang mangarap hindi naman masama. Pero, ayan, sa loob ng 2 taon ay naisip niyang umuwi na ng Pilipinas. At yung Pilipina na yon na nakataklob ang mukha, sabi nga po handang-handa na rin siyang magpakasal doon sa lalaking kanyang iniirog. Well, hindi naman kasamaan ang itsura, kundi ang pinagtataka niya, ibang-iba doon sa litratong nakikita, kasi nakataklob yon kapag sila ay personal na nag-uusap. Yung, alam niyo po ba, di ba yung mga video call yan? Video call na ibig sabihin lang, tao yung kausap niyo, di ba? Minsan alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, talagang matindi ang labanan ngayon, di ba? Kita nyo, ang ginagawa ng iba talagang pinaglalaban nila ang kamalian kahit na ito'y alam naman ng iba na mali. Okay. So, ang nangyari, dahil nga magpapakasal na po sila, siya binitbit niya na lahat ng kanyang kayaman ng pwede niyang bitbitin, lahat ng pera na kanyang maipadadala dun sa babae, pinadala na niya, no? Pagdating dito sa Pilipinas, this is a true story, no, mga kaibigan. Alam niyo po ba, umatras siya sa kasal. Yan. Kung ano man yun dahilan, siguro alam niyo na kung bakit, no? Well, yung ganitong klaseng fake na pakikipagkapwa-tao, fake na itsura ng tao, yan ay hindi katanggap, lalo na kung ang nagustuhan naman nung tao na yon ay kung ano yung nasa picture. Kaya po mag-iingat po kayong magpadala ng mga litrato. Baka naman yung pinadala ninyo ay 20 years ago. Siyempre medyo bata-bata ka pa. May mga ganon. But ang point ko lang, pag nagmahal naman tayo, huwag tayong magbase sa itsura. Huwag tayong magbase sa edad. Huwag tayong magbase sa kung ano-ano pang mga requirements ninyo. Dahil ang pagmamahal po, walang edad, walang itsura yan. Yan. Dapat ganun Pero ang nangyayari po nga ngayon, dahil nga mayroon na A1, Artificial Intelligence, ito medyo nakakatakot din ito. Dahil lahat po ng mga nais mong baguhin, pwede mong baguhin. Pati boses Pati boses. Kaya medyo nakaka-alarma din, no? Lalo na sa mga kabataan na matutunan nila yung mga ganitong klase ng pagkakataon. Dahil ito po talagang hindi dapat ginagamit, lalong-lalo na sa mga usapang totoo, usapang legal, ika nga. Mamaya po, pagkatapos ng break natin ay meron tayong isang importanteng bisita na kung saan itatalakayin po niya ang ilang mga bagay na napaka-importante na hindi natin alam. Ito medyo naramdaman ko na at alam ko na rin noong araw pa. Kaya lang hindi ko ma-discuss dahil nga po hindi ako nakakaintindi kung ano ba nangyayari doon sa mga bagay-bagay na mga ipinadadala rito, ipinatatago, kung ano-ano pa. But anyway, mamaya po maintindihan natin lahat yan. But then, before po, meron pa tayong nais pasalamatan yung mga taong laging
nakikipag-usap sa akin. Ako, salamat po sa inyong panahon. Alam ko namang busy kayo, pero kahit papano ay nandiyan kayo para bumati. Lalong-lalo na kay Dennis Masikip. Hi, Dennis. Salamat sa iyo. Of course, kay Grace, kay Ma'am Ning, at saka kay Erwin ng DSWD. Yan, ng San Ildefonso, Bulacan. Yan, ilan sa mga bagay na talagang ito'y importante. At once again, babatiin ko uli yung aking kaklase na dati daw mayor. Yan, si Marlo Agno. Yan, Antonio Pancho Nardogo at si Jerry Balading mula sa Palapag and Samar, no? Salamat po sa mga taga Samar, yung mga nanonood dyan. Hello po sa inyo. At hindi lang po yan kay Captain Rolando Dorado Durana. Hi, Kapitan ng Panitan, Capiz. Yan, Capiz City. Of course, kay Doc Petre. Hello din po sa inyo. Yan, batiin ko na kayo. At baka mamaya makalimutan natin eh. At hindi lang po yan kay Papel. Ay, kay Tatay Papel. Hi. Hello din po kay Ma'am Beth. Ayan, Ma'am Beth Francisco. Ayan, mula dyan sa Unilab. Nako ha. Salamat po sa inyo at patuloy tayong nagpapasalamat. At hindi lang po yan, mamaya may birthday celebrant tayong babatiin. Mamaya po yan. Anyway, tayo naman po ay meron din ilang mga napapansin, no? Hindi nyo napapansin nga, hindi ko alam saan nanggagaling yung talino ng mga baby. Alam nyo po ba, nakakita ako 2 years old pa lang na baby. Baby hindi pa siya ganap na bata, no? Baby pa lang, 2 years old. Ang hindi ko malubos maisip, paano natuto ito? Siya po'y nakapaglalaba na at nakapaghuhugas ng kanilang kinainan. Yan. Sa 2 years old na yon, hindi ko maintindihan bakit ganun kaaga, no? Bakit ganun siya katalino? Ano bang dahilan? Yan. Kailangan malaman natin saan ba nagmumula yung kanilang kaalaman. Nakakatuwa, no? Sa edad niyang 2 taon, marunong na siya ng halos mga bagay na hindi natin inaakala. At meron ding isang bata naman na nagpaliwanag sa akin. Siya po ay 7 years old. Ang sabi niya, doon sa mga kapwa niya bata, sabi ho niya, mga kapwa ko bata, huwag kayong magalit kung kayo ay pinagagalitan o sinisigawan ng inyong mga magulang. Dahil tayo po ay may mga bagay na nagagawa na hindi po natin alam. Yun po ang sinasabi ng batang yon. At hindi lang po yun, ang sabi pa niya, kayo po na mga kagaya ko ring bata. Ako po'y 7 taong gulang na. Pero alam niyo po ba, hindi ko na hinihintay na si nanay o si tatay ay utusan ako para maghugas ng mga plato. Kung mapapansin ho ninyo tong batang to, kakaiba sa mga tunay na batang nakikita ko, no? Nakikita ko. Una-una, meron ho akong sarili sa mga kadugo ko. Ayan, huwag kayong magagalit sa akin dahil ito'y totoo, real talk to ha. Pag sila'y inutusan, ang sinasabi ng batang sinasabi ko sa inyo, ay sila po ay agad na tumatalima doon sa utos ng kanilang mga magulang. Pero sabi nga ng bata hindi nyo na po kailangang ako'y utusan dahil alam ko pong yaan ay dapat kong gawin bilang isang bata. Yon, sabi niya. Pero doon sa mga nakikilala kong bata, iba. Bakit ako na naman na maghuhugas? Kanina lang ako na naghugas, ako na naman. Hindi ba po pwedeng siya naman, o si ate naman, o si kuya naman? Bakit lagi na lang ako? Yun, di ba? Eto ho, pansinin ho ninyo ha, nung bata, nung before pandemic, tingnan nyo ho, yung bata, puro ganun na matitinong bata. Bakit daw ngayon na yung mga bata daw after pandemic, eto na yung resulta? Ako hindi ko ho masagot yan kasi ilan sa mga napapatunayan ko po ay mababait na bata ang nakikita ko. Mababait na bata, lalong-lalo na mula dyan sa Bulacan. Talagang ang mga bata dyan, hindi inuutusan. Yun nga lang, nakasimangot. Hindi na inuutusan pero nakasimangot. But, ang nakakatuwa lang ho dito, yung batang, sabi ko sa inyo, na interview ko nga, lahat daw ng gawaing bahay ay gusto niyang gawin. Lalong-lalo na kung siya'y wala sa school. Yan, meron ba kayong kilalang batang ganyan? Mas gusto niyan tulungan si nanay. Alam naman ho natin na si nanay po at 24/7 nagtatrabaho sa bahay. Isipin ho ninyo ha,
24/7, lalo na kung siya walang trabaho, nasa bahay lang po siya, talagang 24/7, siya po ang nakatoka sa buong bahay na kanilang tinitirahan. So, tingnan ho natin ang difference ng isang tatay na nagtatrabaho, na uuwi lang po yan para kumain at matulog, di ho ba? Usually, ganun ang mga tatay hindi naman ho lahat. Pero ito po yung mga typical na tatay na sinasabi ho natin. At ito ho'y dinidiscuss natin dahil ilan sa mga nakausap ko ay ganun ang concern. Saan daw ho ba nanggaling yung kagandahan ng kaisipan ng batang sinasabi ko sa inyo? Ang tingin ko ho dyan, yung batang yun ay nakakain ng masustansyang pagkain. Alam nyo po ba, kapag ang pagkain kinakain ng inyong mga anak daw ay puro masustansya, tiyak ang kaisipan niyan ay masustansya rin. Yun yung ilang mga ikinatutuwa natin na meron tayong mga nakakausap na ganitong klase. Okay, madako naman ho tayo sa sobrang traffic. Yan. Okay, sabi ng iba, dapat yung mga jeepney na hindi na raw po magandang sakyan, na lumang-luma na, ay dapat po talagang sumailalim na sa modernization. Bakit? Yan. Alam niyo po ba, marami po sa mga lumang sasakyan o lumang jeep, kahit sasakyan, di ho ba? Pansinin mo natin, yan po ang nagbibigay ng pollution. Yang pollution na yan, ang problema ng ating ozone layer. Butas na po ang ating ozone layer. Kung bakit tayo po ngayon sa buong mundo ay may problema na, lalong-lalo na sa polusyon. At yung polusyon na yan ang napagbibigay sa atin ng ilang mga problema. Yan, lalo na ang karamdaman na yan naman po ay alam naman nating may katotohanan, di ho ba? Naalala ko lang po si Dr. Mike Aragon. Isa po yan sa, ang advokasya po niya ay yung Clean Air Act, no? Talagang ito po, si Doc Mike, naalala ko kasi itong makasama ko nung araw eh. In fact, siya po ay naging partner pa ng MMDA kung saan ay tumutulong sila sa mga paghuli ng mga sasakyang merong mga may itim na usok o nagbubuga ng usok na siya naman pong nalalanghap ng ating mga kababayan, di ho ba? At in fact, ako rin, nakakalanghap ako niyan kasi madalas po ay araw-araw, ay noon araw ho kasi ang programa ko ay 2 to 4 a.m. Araw-araw yun ha. Ayan, programa ko yan dun sa dating radyo ng bayan. Yan, dati yan. Pero yun po yung panahon na talagang lahat ng usok kapag araw-araw kang bumabiyahe, araw-araw kang makakalanghap ng maruming usok sa lansangan. At ngayon nga po, ay hindi na ho yan nangyayari kasi kahit papano ay meron hong matitinong mga traffic enforcer na talagang hinuhuli nila yung mga ganyang sasakyan na nagbubuga ng usok. Okay, para ho dun sa last natin, 5 minutes na kwento, eto naman ho yung sinasabi ng iba. Ayan, meron nung tumawag sa akin eh. Ang tawag ho sa akin ay ganito. Ang sabi po niya, nagpakilala siya pero kaapelyido ko kasi alam nyo, minsan nakakatakot eh. Kapag kaapelyido mo, hindi ibig sabihin ka mag-anak mo na. Dahil tayo pong lahat ay halos may pare-parehong apelyido, di ba? At minsan, pare-pareho ding pangalan. Ito ang nakakalungkot. Ilang araw po niya akong tinetext, no? Tinetext niya ako tungkol sa kanyang problema. Ngayon, siyempre, hindi ho natin ina-assume na kamag-anak natin siya dahil hindi ko ho siya kilala. At hindi ko rin alam yung lugar na kanyang kinaroroonan, no? Wala akong kilala doon sa lugar na kanyang tinitirahan. Ang masakit nito, ang dami niyang hinihingin tulong. Siya po, tingin ko, hindi na ho bata ito eh. Kasi nakita ko naman yung picture niya. Hindi na ho siya bata, pero yung pagdidemand ng tulong, kahit na ikaw ay kaapelyido ko, hindi naman ho yata tama yun. Hindi ko obligasyon na bigyan ka ng tulong sa gusto mo. Kasi ako po ay naririto para gabayan ka kung ano man yung nais mong tulong at ituturo kita kung saan kita dapat papuntahin para makahingi ng tulong. Ang hindi ko maintindihan, sinasabi niya na siya daw po ay dating anak ng tumakbong senador. Yan. Dati daw siyang anak nun.
Ba't ngayon hindi na ba? Ikaw ba'y kinikilala niyang anak, di ba? Pag sinabi mo anak, dapat anak ka forever, hindi dating anak. Pero parang ang sinasabi ho niya, siya daw po ay anak na hindi na yata sila nagkikita. Well, anyway, actually dapat ay kausap ko ngayon yung sinasabi niyang tatay niya, pero liliwanagin natin ha. Ako po ay narito para magbigay sa inyo ng update ng mga balita o kung ano man ho yung mga pangangailangan ninyo. Siguro tama lang na sinabi ko sa inyo na kung meron ho kayong tulong sa kalusugan, pwede naman ho kayong lumapit sa kahit na saang Malasakit Center. Hindi ko po personal na kilala si Senator Bongo, pero yan pong Malasakit Center ay malaking maitutulong yan sa inyo. Ikaw na nanonood, alam mo kung sino ka. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako makatulong, no? Kasi ako, financially, hindi po ako ganyang kayaman ng akala mo. Kaya ko lang po ito nasasabi kasi yung salita niya sa akin na hindi nga ako makakatulong, honestly, wala po akong pondo para ipamigay sa kahit na sinong tao, lalo na sa'yo na hindi kita kilala. Sana po maintindihan mo, Mr. Arnold, kayo po ay hindi ko kilala. Pangalawa, yung pagdidemand mo ng tulong, hindi po katanggap-tanggap yung bakit? Hindi naman ako ang nanay mo. Pangatlo, hindi kita kilala at wag mo akong susumpain. Yung salita niya sinusumpa daw niya na hindi raw ako nakatulong sa kanya. Which is, alam niyo, mali ho yun. Kung kayo po ay humihingi ng tulong sa tao, lalo na sa mga kagaya namin, hindi po kami yung tamang lugar para hingian ng tulong. Siguro sa akin lang ho yun sa akin lang po yun. Kaya wag niyo po akong takutin, wag niyo po akong pagsabihan ng hindi tama dahil kayo po, baka kainin niyo po yung sinasabi ninyo. Hindi ko katanggap-tanggap na magsasalita kayo ng kung anong salita na pwede niyo sabihin sa akin dahil una-una, kayo po hindi ko kilala. Period. Hindi ko po kayo kilala. Kahit kilala ko po kayo, wala po kayong karapatan na magsalita na hindi tama sa kapwa. Yun lang po yung akin. At syempre mga kaibigan, mamaya po mag-uusap kami ng tatay mo at hindi ko alam kasi alam ko tatakbo na naman siya uli ngayon, no? Ito po yung malaking kasiraan kagaya mo na nagpapakilala kang anak kanya noon. Sinasabi mo yan. At sinave ko yung mga text mo sa akin at hindi lang po yan. Hindi tama na magkakaroon ka ng pananakot sa akin. Okay? Mga kaibigan, para sa ating time check, mga kaibigan, tayo po nagpapasalamat sa ilang paalala ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. I'll be back. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, Yo Topacio. At syempre mga kaibigan, tayo po narito na naman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. At ngayong araw na to talagang napakaswerte ko maituturing dahil ito pong magsasalita ngayon ang ating resource person ay talagang may kakayanan at kaalaman ukol sa usapin ngayon. Okay? At gusto natin i-welcome si Mr. Herman Chu Laurel, ang presidente ng Think Tank Group. Magandang araw po sa inyo, sir. Good day, Madam Jovi De Guzman at sa mga taga-kinig ng DWIZ Radio. Yeah. Good morning. Can I call you Kamento? Yes, of course. Yan, for short. Okay. Jovi. Yes. Alam niyo po, Kamentong, nalulungkot ako dun sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Bagamat alam naman po natin na ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno ay nagnanais po silang makatulong, makabawas sa anumang problema meron tayo. Ngayon, meron po akong napansin kasi dati po, alam natin na ang US bases po ay noon pa wala na, di ba? At kailan lang ba sila nakapasok dito ulit? 1991, ang Philippine Senate ay bumoto po ang majority, I think 21 versus 3 or 4 lang po, or maybe 12. Noon? 1991. 1991, yan. Tanggalin na po yung US military bases sa Pilipinas. Opo. At ito po ay alinsunod din doon sa constitutional provision sa ating saligang batas
Article 18, Section 25 Opo. na pinagbabawal na ang anumang bagong pagdating po ng mga tropa militar ng ibang bansa at ng mga base militar ng ibang bansa dito sa Pilipinas. So malinaw po sa saligang batas po yan. So 1991 pa, dahan-dahan na pong tinatanggal po itong US military bases. Biglang naibalik lang po nitong panahon ni Noynoy Aquino dahil sa Supreme Court decision noong 2016. Opo. Sa ilalim na napatalsik din pong Supreme Court Justice na si Justice Sereno. Yeah. And so maraming question po dito sa base militar na naibalik po dito. 5 nung simula at nung pumihit po si Bongbong Marcos pabalik sa akap niya sa Estados Unidos, nadagdagan ng 4 o 5 ngayon. No? Apat muna at marami pang idadagdag sa darating na panahon. So that's the situation now. Ayun. Ang sa akin lang naman po, ito, matagal na pala, no? Hindi lang natin napansin. Kasi alam mo ang mga Pilipino, hindi ko alam kung saan na nakatutok ngayon eh. Anyway, ako po ay nagtataka lang na napakarami ho kasing mga missile na nakatago na dito sa ating lugar, no? Mga missile, ito po ba'y gagamitin saan? At bakit ho dito sa bansa natin inilagay? Ano po bang dahilan? Pwede nyo pang paliwanag. Well, itong mga to ay lahat nagsimula po nung Pebrero ng nakaraang taon, 2023. Last year lang. Yung nasabi ko na pumihit po si Bongbong Marcos mula doon sa patakaran na itinaguyod na po at isinagawa ni Presidente Duterte. Opo. Na alinsunod sa ating saligang batas na no foreign military bases, no foreign military troops in the country. Ito rin po ang prinsipyo po ng Marcos Sr. 40 years ago. The father. The father. Kaya po pinaiksi po ni Ferdinand Marcos Jr., Sr., Edralyn Marcos Sr., yung termino ng mga military bases from 99 years down to 25 years. No? Opo. Nasabi mo nga, maraming hindi po nakakaalam nito kasi hindi napapansin dahil kulang ang diskusyon tungkol dito. Napakahalaga po nitong mga to. Itong mga tuntungan po ng ating seguridad. Tunay na seguridad, itong mga issues na to at ang ating ekonomiya, which we may have time to discuss later on. No? But nabanggit mo ang missiles. No? Itong mga missiles po ay nakapasok po sa Pilipinas itong nakaraang mga buwan dahil po sa tinatawag ng US-Philippine military exercise na Balikatan. At dinahilan ng US na ilalagay lang po dito yon for the period of the military exercise. Ang problema, nung maraming nag-question kung bakit nandito yan at kung bakit hindi ginagalaw, nangako ang Armed Forces of the Philippines in July, itong nakaraang July. Opo. Na ito ay tatanggalin naman pala by September. September na po, biglang nagbumaliktad na naman. Biglang nag-circus na naman ang gobyerno ng Pilipinas at ang Amerikano. At sinabi, hindi na tatanggalin itong mga missiles. Alam po ninyo, yung mga missiles na yan po ay banta sa maraming bansa na alam na naman ng buong mundo at alam ng mga bansang yon na ang Estados Unidos ay may mga plano na paglilikha po ng tensyon at maaring sa mga darating na taon, gera laban sa mga bansang yan. Opo. Even right now, yung relasyon ng Amerika at Russia, for example, ay tumitindi at lumalala dahil po doon sa gera sa Ukraine na ginawa din ng Amerikano laban sa Russia. Proxy war ang tawag po doon. Proxy meaning ginagamit nila ang ibang bansa para sa gera ng Amerikano. And so maraming suspecha at hindi naman po suspecha lang po yan, talagang maraming ebidensya na ang Amerika po ay nagpaplano ng gera sa Asia. So yung mga hindi po masyadong nakakaunawa po nito, unang-una kailangan ipaliwanag natin ang ekonomiya ng Estados Unidos ay nabubuhay sa gera dahil doon sa tinatawag na defense industry, yung industriya ng paggagawa ng mga armas, mga eroplanong panggera, mga bomba. Kaya po mapapansin po ninyo, simula nung matapos ang Second World War, puro gera na lang pinapasukan ng Estados Unidos. No? Sa Vietnam, sa Libya, sa Syria, sa Afghanistan, kung saan-saan sa buong mundo, sa Korea. At tapos sa atras sila, lilipat ang gera sa ibang lugar naman.
para tuloy-tuloy po ang benta ng armas at mga kagamitan panggera. Okay. Yan. Alam mo, Kamentong, naalarma lang po ako kasi una-una, alam naman ho natin na tayo po sa Pilipinas ay wala ho tayong iniisip na magkakaroong muli ng gera. Enough na po yung nangyari noong World War II, no? Kung saan talagang inabot. Kasi nakwento ng mother ko before she died, ang sabi po niya, kasi minsan natanong ko, Ma, yung bang Chinese, sabi ko sa kanya, ay nagkaroon na ho ba tayo ng problema sa mga yan? Sabi kong ganon. Sabi naman ng mama ko, alam mo, ang mga Chinese, sila ang unang-unang tumulong sa atin. Yun ang laging sinasabi. Sabi ko, ba't parang ngayon kaaway na ng Pilipinas? Totoo. Ay, hindi kaaway ng Pilipinas yan. Actually, ang Chinese, ang may pinakamaraming naitulong sa ating bansa. Sabi niya ganon. Ma, yung kamusta naman po yung Amerikano? Ano naman ho naitulong nila sa atin? So, tinanong ko rin sa mother ko. Ang sabi naman niya, well, sa edad kong to, kasi 83 na ang mother ko bago siya pumanaw, that time, just last month lang, no? Sabi niya sa akin sa edad kong ito, wala akong natatandaan na may naitulong ang Amerika sa bansang ito. Bagamat sabihin na natin, friendly sila, pero parang hindi naman totoo. Yun ang sabi. Kaya natanong ko sa inyo, Kamentong. Yes, actually po, hindi friendly ang Estados Unidos sa Pilipinas. Ano? At yan po ay nasabi ni Major Scott Ritter, retired U.S. Marine, na dating nuclear arms inspector ng United Nations, sa isang broadcast po doon sa Schiller Institute sa Estados Unidos, noong siya ay natanong ng isang Pilipino ng tanong tungkol sa mga nangyayari nga dito sa rehiyon na ito. Opo. At sabi ni Scott Ritter, at makikita niyo po yan sa internet, hanapin po niyo Scott Ritter, yung sinabi niya, wake up Filipinos, America is not your friend. Sabi niya, hindi niyo kaibigan ng Amerika, ginagamit lang kayo. Sabi niya, America is using you. OMG, talaga? Oo, talaga. And ang totoo, pag ating balikan po ang kasaysayan ng Pilipinas, ay makikita po natin sinakop ang Pilipinas ng Estados Unidos, ng Amerikano. Nagkaroon ng Phil-American War. At least sa iba't ibang mga historical accounts, at least 500,000 ang napatay ng mga Amerikano to 1 million na Filipinos. Maalala na po siguro ng iba kung paano ninakaw ng Amerikano sa war trophy yung Balangiga Bell, di ba? Na ngayon naibalik. And nung panahon na yon, ang kaibigan po ng Katipunan at ng Revolutionary Filipino Forces are the Chinese. Kasi po nagkaroon ng usapan si Mariana Ponce at si Dr. Sun Yat-sen ng China na ang China po ay tutulong sa pag-supply ng armas para sa Philippine Revolution. So, hindi po masyadong napapag-usapan po yan dito sa ating bansa. Kasi nasakop nga ng Amerikano ang Pilipinas at nagkaroon ng napakaraming pro-American operators po sa Pilipinas hanggang sa ngayon. And doon sa ikalawang digmaan, magkakampi ang China at ang Pilipinas laban sa Hapon. In fact, mayroon tinatawag na unit ang Wachi. Okay. Puro mga Chino na tumutulong po sa HMB, Tukbalhap Movement. Kuya. So, laging katulong po tayo. Okay. Magbabalik po tayo sa pagpapatuloy ng ating discussion. At syempre po, time check muna tayo. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Sa ngalan po ng DWIZ at Aliw Channel 23, ako po si Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Okay, once again, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, show Topacio. Ang oras po, alas 11:49 ng umaga. Siyempre, babalik natin ang presidente ng think tank group. Walang iba kundi si Herman Chu Laurel. Si Kamentong for short. Thank you. At nakalimutan kong pasalamatan si Attorney Topacio muna. Opo. Dito sa pagkakataong magpaliwanag. At yung pinag-uusapan natin ay napakahalaga and it's a matter of life and death para sa nasyon ng Pilipino. No? Opo. Ito pong nabanggit ko na po na sabi ng Amerikano
temporary lang para sa military exercise ng Balikatan noong nakaraang Abril. At nagsalita din ng Armed Forces of the Philippines spokesperson na ito po ay tatanggalin by September. September na within this ngayon, month, no? Na tanong itong mga otoridad kung ano ba talaga ang sitwasyon. Meron nagsabi pa rin na tatanggalin yan, pero biglang naging anunsyo ng Amerika na hindi na tatanggalin. Biglang sinundan po ni Defense Secretary Gibodi ng anunsyo na mananatili na dito yung mga missiles na yan. And supportahan naman po ni Browner na ang gusto niya forever nandito yung mga missiles na to. So, ang argumento po nila, ito'y depensa. Depensa labang kanino? Napag-usapan natin. Yun. Ang China naman walang banta na mag-okupasyon mag-occupy, salakay at mag-occupy ng Pilipinas. Wala naman yung mga controversy dyan sa South China Sea, tayo ang tumutungo doon sa mga lugar na yon para hamunin ng China sa mga claims natin. That is not our territory yet, dahil maraming mga bansa na nagka-claim po dyan. So, yung mga issues na po yan ay hindi valid issues. Ito ay maraming propaganda talagang ma-Amerikano, kasabot po yung kanilang local proxies, na pasamain ang relasyon ng Pilipinas at China na napakaganda po nung panahon ni Duterte, biglang parang sobrang masama na ngayon because mainly of propaganda. Ayun. Now, yung missiles na yan po ay nag-udyok na ng Russia, si Presidente Putin na magsalita, na habang yung mga missiles na yan dito ay magtagal sa Pilipinas, magiging target ng Pilipinas ng Russian response, retaliation. May latest news lang kahapon, ang Sputnik News ng Russia, na Russia will have to take action on this matter. So, yes, nakikita natin may peligro talaga po na manatili dyan. At walang pakinabang para sa Pilipinas. Hindi naman po yan makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Imbis na makatulong po yan, nakakatakot po para sa mga investors po yan, para sa mga negosyante, dahil tension po yan So, there's a lot to be said about that, Opo. And we hope in explaining this to the public na maunawaan po ito ng mas marami at ma-pressure natin ng gobyerno na palitan na ang desisyon na tanggapin po itong mga ito. Dahil ito ay nagsisilbi lang sa American interest at hindi po sa Filipino interest. Ayan, nako. Alam niyo, parang naalala ko yung dati na talaga namang marami ang ayaw talaga sa Amerika. Dahil nga po sa ganitong sitwasyon na parang ginagawa tayong taguan ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Actually, dahil kung tutuusin, wala ho talagang kalaban ang Pilipinas. Wala ho tayong ibang bansang kalaban. Ngayon, gumagawa lang ang ibang bansa ng kwento na maaaring kwento nila na makasasama sa kwento ng iba. So, ang atin lang, hopefully, hindi matuloy kung ano man yung mga plano nila at hindi rin matuloy yung anuman yung mga akala ng iba na mali, Kasi kung iisipin po natin, Kamentong, apakahabang panahon na nakasama natin ang China sa anumang bagay, Actually, ang China po ay kahit sa ang bansa ay naroroon. Meron po silang tinatawag na Chinatown. Hindi ko ma-imagine, wala namang American town, kundi Chinatown lamang ang meron sa buong mundo na hindi po naghahasik ng lagim, kundi naghahasik po ng negosyo para po maparami ang kabutihang magagawa po sa iba't ibang tao, sa iba't ibang Jovi, bansa. Yes. Ang meron ng Amerika sa buong mundo ay American military bases. Yan. Yun, military bases. Military bases na siya namang tumutulong para lumakas yung loob daw. Actually, marami rin nagsabi sa akin mga kamag-anak ko na nasa US din na talaga, tita, hindi maganda na yung mga gamit o yung mga military bases ng US ay nandiyan dyan sa atin. Sila mismo nagsabi. At ako naman po ay nalulungkot bakit magiging ganito ang sitwasyon natin. Samantalang ang hinahangad lang naman natin, lalo na ng Pangulo, ay tahimik na buhay. Kasi kung tutuusin, tahimik na rin ang ating presidente dahil naayos po ang inyong pangalan. Nailibing na si Apo Marcos, di ba? Napagbigyan na kayo sa ngalan ng dating Pangulong Duterte. At in fact, maganda na rin po ang status ng ating bansa dahil kung tutuusin, marami yung investor na naririto at marami yung pinapagawa tayo ngayon. Ang Build project at proyekto na
gusto nating matingnan at magamit, no? Alam nyo, hindi tayo naghahangad ng gulo Kapayapaan po ang hinahangad ng Pilipinas. At sana po, yung mga nagdidesisyon para sa bansa, gaano po kasigurado kayo na maililigtas nyo po ang ating bansa na hindi masisira, hindi tayo magiging target ng mga kalaban ng US? Gaano rin po katatag ang inyong paniniwala at gaano po katotoo na kami pong mga Pilipino ay hindi rin maisa sa alang-alang sa gulong mangyayari if ever na ang targetin po ay kung nasaan yung mga missile na ngayon po ay narito na sa bansa natin, Kamentong. Parang bigla akong nag-alala. Ayan. Yes, dapat naman talaga mag-alala tayo dahil po wala pong idudulot yan kundi posibleng sakuna na hindi natin kayang solusyonan. Dahil po ang walang kaligtasan sa susunod na gera. Nuclear war yan. Opo. At ang isa pa pong nakakatakot, ayon dun sa mga nakakaintindi, yung budget pa yata ng military ay tinapyasan. Tinapyasan ng budget natin. Kaya po, mas kailangan po ng military ang budget para po sa kung ano man yung mga proyektong gagawin nila, di ba? Actually, pati po yung pagmamantine ng magaganda nating mga gamit, na magagamit din naman talaga, no? Yes. Ang problema, pinipili tayong bumili ng mga armas ng Amerikano. Kaya po ang Department of National Defense ay nag-iisip ng buy now, pay later para installment. Ito po yung nakakalungkot kapag gano'n na nangyari. Yeah, kaya kailangan pag-usapan ng publiko po itong mga issues na to. Okay. At hindi lang po Alice Go at itong mga to. Opo. Well, mga kaibigan, ito po yung pagnanasa natin na maiayos, no? Alam po natin na wala pong away na nagaganap sa US at China o Pilipinas. Sa pantahan lang po yan ng iba. Pero sana po, sa tulong at awa ng Panginoon, wag naman tayong pabayaan, Kuya Mentong. Yes. Alam ko naman kayo rin po ay nagnanais ng katahimikan. At ito po ay nakaka-alarma na rin. Kung pwede po nating pag-usapan ito uli, baka pagbigyan nyo kami na narito si Attorney Ferdy Topacio. Yes, I would like that. Yeah, at ito po yung pagkakataon na rin na maintindihan ng ibang hindi alam, no? Kung ano na nangyayari sa bansa natin. In fact, napakahaba na ng usapin ukol dyan sa Pogo na sinasabi nila. Iyang Pogo naman malaking bagay kung tutuusin, pero syempre dapat pag-usapan natin yung kaligtasan ng bansa. Hindi lang po yung Pogo, kasi yung Pogo naman kung talagang bawal is bawal, tanggalin. Yun lang naman po yun. At ito na yung pagkakataon ninyo, magsabi po kayo ng parting words bago tayo magpaalam. Dapat po palawakin po natin ang ating pag-uunawa dito sa mga issues na diplomasya. Opo. Relasyon sa iba't ibang mga bansa. Yes. Dahil po diyan po nakasalalay yung mga pangako tungkol sa economic development and so on. So far ang nakikita po natin dahil po sa pagbaliktad po ng patakaran natin sa foreign policy, nawala ng napakaraming economic opportunities ang Pilipinas na ini-enjoy ng ibang mga kalapit bansa natin, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Kaugnay po ang progreso ng China. Opo. Tayo ay talagang naiiwanan, nakansela po ang mga train projects natin, nakansela ang mga projects sa tulay na makakatulong sana sa traffic natin sa Metro Manila dahil po tinatakwil ang mga alok ng China na tulong sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po ka Herman Chu Laurel, ang president ng Think Tank Group. Yan naman po ay sana po ay bigyan natin ng pagkakataon na mapag-usapan naman natin to para sa ating ikaliligtas. Maaring tayo nagkakamali o maaring din may tama tayo, di ba? Hindi ho masamang pag-usapan ito dahil ito po ay nakasalalay ang buhay ng buong bansa. Anyway, maraming salamat po. Sa susunod na programa, antabayanan nyo po ang programang Balitang Bayan ng ating si Boss Drew Nasino. At tabayanan niyo po yan at sa susunod po sa usapin natin sa ibang talakayan naman. Bukas po, same time, same place. At maraming salamat po sa mga reaksyon at sa mga sinasabi ninyo. Kasi yung mga nagpapabate, nababasa ko lang po pag uwi ko na. Sorry po kung meron po akong pagkukulang sa inyo. At muli po, nakikiusap ako, huwag niyo akong iti-text ng tungkol sa mga problema ninyo dahil wala akong magagawa dyan. Ayan. Ang importante po ay makatulong po ang ating bansa sa inyo, sa tulong din at awa ng Panginoon. Okay, muli po mga kaibigan, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman.
Ang oras po, Yes Yes Yo Topacio, alas 12 ng tanghali. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!